So, ito na nga yung araw na inaantay namin. Dahil etong buwan na to, ang huling buwan ng pagbabayad namin sa motor. Yehey! So, nagwalis-walis muna si Mister kasi ang daming dahon. At nag-prepare na rin ako ng baon ng mga anak ko para hindi na sila umuwi ng tanghalian. Tapos kung mag-prepare ng pagkain nila, dinala na namin sa school. Pag uwi ulit namin sa bahay, nag-prepare na kami ng susuotin namin. Kasi para maaga rin kaming makauwi. Dahil nga meron kaming importanteng lakad at ngayon lang kasi ang day off ulit ni Mister. Gusto niya kasi ako isama para daw makapag-date na rin kami. Ayan nga, at napakaklingi ng bunso ko. Kaya nilambing-lambing ko din muna. Dahil nga wala din akong ligo, dinaan ko na lang sa pagtututbrush. Kasi savage na kung wala ng ligo, wala pang toothbrush. Ang usapan nga kasi, pag uwi na lang kami maliligo. Dahil kagabi naman, nung bago kami natulog, iligo na kami. At ang usapan nga namin mag-asap, 9 AM kami aalis ng bahay. Anong oras na? 11 na. Hindi pa kami umaalis. Dinaan na nga lang namin sa pabango para may maamoy namang mabango sa amin. Napansin ko nga mukha na akong bruwa sa buhok ko. Kaya ginawa ko ng paraan para magmukha naman akong maayos. So, ayan, ganyan yung ginawa ko sa buhok ko. Diba, nagmukha na akong tao. At bago nga kami umalis niyan, pinadede ko muna si Bunso. Kasi sigurado ako magugutom to at maghanap to ng dede mamaya. Kapag nagpapadede nga ako dito sa Bunso ko, ganyan lagi yung ginagawa niyan. Buti na nga lang at di niya naaabot yung buhok ko. Dahil sa tuwing pinapadede ko yan at naabot niya yung buhok ko, hinihila niya talaga yan. Kulang na lang talaga makalbo na ako kahihila sa buhok ko. Napakadami talagang agenda bago makaalis ng bahay. So paalis na nga rin kami niyan kasi anong oras na. Baka mamaya abutin na kami ng hapon magsarado na yung bangko. At meron nga kaming laging binabaon na disposable na raincoat. Ganyan yung itsura niya oh. Isa talaga sa nagpapakilig sa akin yung mga ganitong klaseng lakad. At higit sa lahat, pera na rin. Buwis buhay talaga yung ginagawa kong pagbibideo na yan. 2 bagay lang yung kinakatakot ko dyan sa pagbibideo ko. Una, baka mahulog ako at makabitaw. Pangalawa, mabibitawan ko yung cellphone at mahulog. Wala na, goodbye na. Ang hirap din pala talaga mag-vlogger. Minsan kasi nakakatamad talaga mag-video eh. Lalo na pag yung kasama mo, tatanong pa yan sa'yo. Bakit daw ako nagbi-video? Malamang, kaya ako nagbi-video, nagpa-vlog nga ako eh. Siya kaya ito nag-push sa akin mag-vlog. Tapos tuwing nagbi-video naman ako, magtatanong bakit daw ako nagbi-video. Hindi na maintindihan eh. Isa tong lugar na to sa gustong-gusto kong daanan kasi nakaka-relax talaga. Ang sarap mag-rides pag ganyan yung makikita mong mga view. Talaga naman, yung mga sandaling yan na nawala lahat ng pagod ko. Yung pansamantalang wala mangungulit sa'yo. Yung tipong hindi mo na mararanasan yung sumisigaw ka. Basta relax ka lang muna yung mga oras na yan. Yung tipong wala kang masisigawan at makikitang malikot na bata. Pero syempre namimiss ko at iniisip ko kung ano kayang ginagawa niya. Kami lang ba yung may pupuntahan pero hindi namin alam kung saan yung eksaktong lugar ng pupuntahan namin. Kaya sabi ko nga kay Mister, magtanong kami doon sa mga tao na pwedeng pagtanungan kung saan yung eksaktong lugar ng bangko. Sabi ni Mister, wag na lang daw, mag-load na lang kami para makapag-waste na lang at matukoy namin yung eksaktong lugar. Kaya naghanap kami ng convenience store kung saan pwede kami magpa-load. At ayun nga, nag-load muna ako saglit. Kasi ayun na itsura ko. Nag-waste kami. Ganyan lang pala kalayo yung pupuntahan. And finally, eto na nga, malapit na kami. Madali lang naman pala talaga makita yun. Sabi nga nung mamang nakita namin. So, ayan. Nag-park muna saglit si Mister para makapasok na rin kami sa loob ng bangko. Ang bilis talaga ng panahon. Parang kailan lang. Sinimula namin hulugan to. O lang, nag-down kami ng half of the price nung kinuha namin yung motor na yan. Kaya 2 years kami naghulog na almost 6,000 pesos monthly. At dahil wala tayong idea na bawal pala mag-video sa loob, sinabihan ako ng guard na bawal daw pala mag-video sa loob. Sorry naman. And inabot nga lang kami doon ng 30 minutes. And after nga namin doon, nagala kami dito sa Metro Central Mall at nag-ikot-ikot na din. At nakakita nga si Mr. mga 4 wheels dito. Uy, matagal pa tayo makakabili niya. Wala namang masama. Kung yung motor nga namin, pangarap lang namin yung dati.
Dahil sabi nga, kung gusto-gusto mo talaga yung isang bagay, pagsusumikapan mo talaga yan. At in God's perfect time, ibibigay din yan sa'yo. Kung talagang para sa'yo, 'di ba? Sa totoo lang, napakadami namin gustong bilhin pero hindi talaga namin kaya dahil siya lang ang may trabaho. Kaya kapag may gusto kaming bilhin, talagang pinaglalaanan namin at nagtitipid kami. Dahil may naalala si Mr. na kailangan niyang bilhin, napadaan kami dito sa Japan Home. And after nga doon, nakakita kami nitong massage chair. Grabe, nakatulog talaga ako dyan. Hindi ko namamalayan tapos na pala. And after nga niyan, umuwi na rin kami. Sabi ko kay Mister, nagugutom talaga ako. At napakanta na nga rin siya. Siguro gutom na rin siya. At habang nag-aantay nga kami, nagkwento-kwentuhan muna kaming dalawa. Sabi ko nga sa kanya, bakit kaya hindi na nagbuboost yung milk ko? Sabi nga niya, ibibili nga daw niya ako ng malunggay capsule. Kasi hindi na talaga siya laging tumitigas. Yung para bang puputok. Aba, uy, ano yun? Di ko naman napansin na si kuya pala kasama na sa video ko. Kaya nagulat ako. So ayan na nga, kakain na kami. At gutom na talaga ako, di ko na kaya. Ng mga oras nga na yan iniisip naman namin kung ano ipapasalubong namin sa mga anak namin, kinanay. Medyo maulan nga rin sa labas kaya parang tinatamad pa rin kaming umalis agad. Naisip namin na bumili lang kami ng ice cream tapos bumili kami ng macaron sa Goldilocks. At sa di rin namin inaasahang pangyayari, nabunggo pa kami ng lasing. Minsan talaga kahit nag-iingat ka, pero kung yung mga kasabayan mo hindi nag-iingat, wala din. Pero buti na lang talaga minor lang yung naging sira ng motor namin. Kaso lang si kuyang nakabunggo, puro gas-gas nga. At yung motor niya medyo malaki yung naging sira. Hanggang dito na lang, bye!